Sa isang level na geocave, nakatayo si Lu Sheng sa ibabaw ng isang malawak na bitak, pinagmamasdan ang paligid. Mukhang medyo mas maliwanag, ngunit sa pangkalahatan, mayroon pa ring malabong puting usok at mga nakakapangilabot na kalansay. Ang binatang si Lu Sheng ay nananatiling napakakalmado, bumubulong sa sarili, noong nakaraan ay gabi, ngayon naman ay araw. Pakiramdam ko ay medyo mas maayos ng kaunti, hindi gaanong madilim at nakakatakot. Sa katunayan, para kay Lu Sheng, pareho lamang ang araw at gabi. Ang takot ay nagmumula sa kahinaan. Kapag sapat na ang lakas ng isang tao, anumang halimaw o masamang nilalang sa kanyang harapan ay pawang mga ilusyon lamang, kayang wasakin lahat sa isang suntok. Hindi ko alam kung umiiral pa ba ang kamalayang nakatago sa kaibuturan ng geocave na iyon. Hindi tiyak si Lu Sheng kung ang kamalayang iyon ay sa naunang geocave lamang umiiral o kung sinasaklaw nito ang bawat geocave. Kung hindi ko alam, pabayaan na. Agad tumalon pababa ang binata, ang buong katawan ay naglalabas ng napakalakas na lakas ng espiritu. Hindi siya natatakot sa kalaban dahil sa nauna niyang pag-imbestiga, nalaman niyang isa lamang itong tigreng papel, mapagbanta ngunit mahina. Sa katunayan, para kay Lu Sheng, pareho lang ang araw at gabi. Kahit pa mas malakas ng husto ang kalaban kaysa sa kanya. Ngunit may malalim na bangin na naghihiwalay sa kanila, wala ring magagawa ang kalaban sa kanya. Kung hindi, bakit pa kailangang gumamit ng mga panlilinlang para akitin siya papasok? Mabilis na tumama ang mga paa ng binata sa ibaba. Isang magaang pagtama lamang ay sapat na para mabasag ang mga bato dahil sa sobrang lakas ng binata. Natatakot lamang si Lu Sheng na ang kanyang pagbaba ay magdulot ng kaguluhan sa geocave. Kung madadamay ang iba, hindi ito magiging maganda. Kung talagang makakaharap ko ang kamalayang iyon, aatras na lang ako ng mas maaga. Sa isip ng binata ngayon ay puro imahe ng kanyang magiging asawa, ang May 52 heavy bomber na si Dong Qingxui. Na-curious si Lu Sheng kung ano kaya ang ginagawa ni Dong Qingxui ngayon. Sa kabilang banda, agad na pinalabas ni Dong Qingxui ang kanyang lakas ng espiritu, pagkatapos ay pumasok na silang tatlo sa loob ng geocave. Hush! Isang liwanag ang dumaan na parang talon. Isang level 7 na yisyo, kakaibang hayop, ang huminto, ang malaking katawan nito ay dahan-dahang nahati sa dalawa. Napakadaling nahati ni Dong Shengyi ang yisyo. Itinago niya ang kanyang dao, espada sable, at tumayo ng tuwid, kaswal na pinagmasdan ang paligid. Nag-anunsyo si Dong Shengyi, sige, susunod na ang misyon ni Dong Qingxui. Mag-focus ka. Pinalabas ni Dong Qingxui ang kanyang lakas ng espiritu para siyasatin ang paligid. Mabilis na sinuri ng kanyang lakas ng espiritu ang bawat sulok ng geocave at iniulat, walang ibang yisyo sa paligid, ligtas ng mangolekta. Yehe, sigaw ni Lin Wanwan, pagkatapos ay nagsuot ng maskara at guwantes at mabilis na sumugod. Tumakbo siya patungo sa bangkay ng level 7 yisyo, nakatuon sa kanyang trabaho. Kahit tumatapak sa basang dugo, hindi siya nandiri o pinansin ito. Kinuha ni Lin Wanwan ang isang hiringgilya at kumuha ng malaking halaga ng dugo ng yisyo. Tinaas niya ang tubo ng dugo para suriin sandali ang resulta. Lubos na nasiyahan si Lin Wanwan. Mataas na kalidad na sample ng dugo, karapat-dapat ng level 7 yisyo. Sa sandaling ito, tumingin si Dong Shengyi kay Dong Qingxui at nagyabang, ang pinagmumulan ng lakas ng isang martial artist ay ang katawan. Bawat bahagi ng katawan ang pinakamahusay na sandata. Hindi tulad niyong mga walang kwentang Star General. Nagsasanay ako ng mga sandatang malamig para habulin ang sukdulang kasanayan, para lampasan ang limitasyon ng katawan. Kung hindi lang para mapabilis ng kaunti, kahit daw, ay hindi ko gagamitin. Pagkatapos magsalita ni Dong Shengyi, muli niyang tiningnan ang bangkay ng yisyo sa harap, itinaas ang ulo at kumunot ang noo, gayunpaman. Napakadumi ng dugo ng mga hayop na ito. Si Dong Qingxui, na nasa gilid at nagpapalabas ng lakas ng espiritu para suriin ang sitwasyon sa paligid, ay walang pagbabago sa mukha. Tumingala siya at sinabi kay Dong Shengyi, habang patuloy itong dumadaldal, tumulong ka sa pagkolekta o tumahimik ka na lang. Walang may gustong makinig sa mga sermon mo rito. Natigilan ang mukha ni Dong Shengyi, umiling, suminghal ng malamig, at walang magawang tumahimik. Mabilis na natapos ni Lin Wanwan ang pagkolekta ng sample, pagkatapos ay nagpatuloy na sila sa paglalakbay. Napakalakas ni Dong Shengyi, pinoprotektahan ang dalawang babae habang pababa sila. Anumang yisyu ang makasalubong nila sa daan, karaniwan ay isang hiwa lang ang katapat. Walang makapagsabi kung nakakaramdam ba siya ng anumang pressure o pagkapagod.
Kaswal lamang siyang kumikilos, kahit ang kanyang paghinga ay hindi bumibigat. Ang lalaking ito, lihim na inoobserbahan ni Dong Qingsu si Dong Shengyi, pinapanood siyang lumaban sa mga yisyo mula simula hanggang dulo na tila namamasyal lamang, napaka-relax. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Sa lohika, dapat siyang masaya na magkaroon ng ganito kalakas na kuya, ngunit kapag naiisip niyang maaaring matalo si Lu Sheng nito sa paparating na pagsubok, hindi maiwasan ni Dong Qingsu na mainis. Biglang may pumasok na ideya sa isip ni Dong Qingsu, mabuti sana kung masugatan ang lalaking ito dito sa Jiu Cave. Sa sandaling ito, bigla niyang nakita si Dong Shengyi na naglalakad patungo sa isang medyo tago na bitak kalaliman. Akma na sana niya itong babalaan ng tila tinukso ng demonyo, pinigilan niya ang kanyang sarili. Kalmadong tiningnan ni Dong Qingsu si Dong Shengyi habang papalapit ito ng papalapit sa bitak, hakbang-hakbang. Nang malapit nang makapasok si Dong Shengyi sa bitak na kasing laki ng lababo, bigla siyang huminto. Lumingon si Dong Shengyi, kumunot ang noo patungo kay Dong Qingsu. Hoy! Qingsu, may bitak dito, bakit hindi mo ako binalaan? Kung hindi dahil sa paalala ng aking martial intuition, muntik na ako roon. Pasensya na, hindi ko nakita, walang pagbabagong sagot ni Dong Qingsu, nagkukunwaring walang nangyari habang lumalapit kay Dong Shengyi. Kaswal niyang sinabi, sa ganyang kaliit na bitak, kahit mahulog ka, hindi ka mamamatay. Pinakamalala na ang malubhang masugatan. Habang sinasabi ito, hindi man lang kumurap ang mga mata ni Dong Qingsu. Natigilan si Dong Shengyi, pinagpawisan ng malamig na parang ulan, namutla ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na nanggaling ang mga salitang iyon sa bibig ng sarili niyang kapatid. Ile! Hindi makatwiran. Suminghal ng malamig si Dong Shengyi at hindi alam ang sasabihin, kaya't malungkot na nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Sa sumunod na paglalakbay, ilang beses na muntik nang mahulog si Dong Shengyi sa mga bitak. Bawat beses ay delikado niya itong nailagan. May isang beses na muntik na siyang masugatan. Kailangan ding harapin ni Dong Shengyi ng sunod-sunod ang mga high-level na issue. Kahit gaano pa katanga si Dong Shengyi, napansin na niyang may mali. Naging berde ang kanyang mukha at tinitigan niya ng masama si Dong Qingsu. Hoy! Dong Qingsu, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Tiningnan niya si Dong Qingsu at nagtanong, gusto mo ba akong mamatay ha? Natural lang ang itsura ni Dong Qingsu, nakahalukip-kip at kalmadong sumagot na parang walang nangyari, hindi ko nakita. Naglitawan ang mga ugat sa maputing noo ni Dong Shengyi. Itinuro niya ito at nagreklamo, kalokohan. Kanina lang, halatang sinadya mo akong dalhin sa bitak. Gusto mo talagang pumunta ako sa direksyong ito? Ah, ganoon ba? Talagang hindi ko nakita, ha? Walang kahit katiting na pagsisisi o hiya si Dong Qingsu. Kaswal siyang sumagot, kung ganoon, pasensya na. Mag-iingat ako sa susunod. Nakakatakot. Nakakatakot talaga. Tinignan ni Dong Shengyi si Dong Qingsu na parang walang pakialam pa rin at nanginginig ang kanyang mga labi sa galit. Isang kamay ni Dong Shengyi ang nakahawak sa tagiliran, habang ang isa ay nakaturo kay Dong Qingsu, sumisigaw, napakasama ng babaeng ito. Hindi pa nga siya na ikakasal, ganito na siya. Kahit sariling kapatid, kaya niyang itulak sa bingit ng kamatayan. Paano pa kami magsasama nito sa hinaharap? Wala man lang pakialam si Dong Qingsu at tumalikod pa. Napanganga na lang si Dong Shengyi, nang gigigil sa galit. Lumapit si Lin Wanwan sa tabi ni Dong Shengyi. Tinitingnan siya ng may kaunting simpatsya, at sinabi, Kuya Dong, mag-ingat ka. Si Dong Shengyi, habang binibigyan ng babala si Lin Wanwan at pinaparinggan si Dong Qingsu, ay nagsalita, Wanwan, kapag nagka-boyfriend ka sa hinaharap, huwag na huwag mo siyang tutularan. Masyadong maitim ang budhi ng babaeng ito. Pagkatapos noon, nakarating na silang tatlo sa ika-30 palapag ng Jiu Cave. Parami ng parami at palakas ng palakas ang mga yisyo na nakakasalamuhan nila. Kahit mga level 8 yisyo ay nagsisimula ng sunod-sunod na lumitaw. Kahit si Dong Shengyi na napakalakas ay naging seryoso na ang itsura, kung hindi man takot. Pangunahin ay dahil kailangan pa niyang protektahan sina Dong Qingsu at Lin Wanwan, kaya mas malaki ang pressure kumpara sa kung nag-iisa lang siya. Ito na naman, bulalas niya. Isang kulay ube na guhit ang tahimik na dumaan mula sa kanyang tagiliran, muntik nang tumama sa kanya, na nagpataka sa kanya. Tiningnan ni Dong Shengyi ang punit sa kanyang kasuotang pandigma. Naging napakapangit ng itsura ni Dong Shengyi. Tumingin siya ng diretsyo kay Dong Qingsu at nagbabala, Dong Qingsu, may hangganan din ang pagbibiro.
Kung mapapahamak ako dahil sa'yo, hindi tayong tatlo makakalabas dito. Puro level 8 yisyo dito. Gamit pa rin ang dating tono, sumagot si Dong Qingsui, hindi kita nakita. Talagang walang magawa si Dong Shengi. Pinagpawisan din ng malamig si Dong Qingsui nang maramdaman niyang may mali. Sa pagkakataong ito, talagang hindi ko nakita. Humakbang pasulong si Dong Qingsui, pilit na pinapakalma ang mga mata habang nakatitig sa kulay ube na bitak na walang tigil na nagbubuga ng itim na usok. Seryoso ang kanyang itsura, kakabukas lang ng bitak na ito, wala ito rito kanina. Medyo nakakabahala na ito. Tila may naisip si Dong Qingsui at naging pangit ang kanyang mukha. Lumingon siya at nakita si Dong Shengi na nakatingin sa kanya nang may hindi makapaniwalang ekspresyon. Maging ang tingin ni Lin Wanwan sa kanya ay kakaiba. Kumulot ang noo ni Dong Qingsui at nagtanong, bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Tinakpan ni Lin Wanwan ang kanyang pisngi gamit ang dalawang kamay, may komplikadong ekspresyon, at nagsalita, Ate Qingsui, sinabi mo kanina na sa pagkakataong ito, talagang hindi mo nakita. Ibig sabihin ba noon? Yung mga nauna Hindi na itinuloy ni Lin Wanwan ang huling bahagi. Si Dong Shengi naman ay mukhang labis na naapektuhan, nanginginig ang mga labi. Kapatid. Ina. Kapatid ko ba talaga kita? Agad na namula si Dong Qingsui. Ang kanyang mukha na laging malamig ay nahiya ngayon, ngunit mabilis siyang nagseryoso ulit at sinabi, tumigil na kayo sa kalokohan. Seryoso na ang problema. Ang patuloy na paglitaw ng mga bagong bitak sa Dew Cave ay karaniwang senyales bago ito sumabog sa kaguluhan, Bo-ni. Mas mabuting umalis na tayo rito sa lalong madaling panahon. Ang pagsabog ng isang level na Dew Cave ay hindi biro. Medyo alanganin ang mukha ni Lin Wanwan. Pero kulang pa ako ng ilang sample na hindi nakokolektan. Nakita niya ang seryosong saloobin ni Dong Qingsui, kaya't naintindihan niya ang kabigatan ng sitwasyon, ngunit sa kabilang banda, ayaw pa niyang umalis. Sa huli, tanging kay Dong Shengi na lamang makakahingi ng tulong si Lin Wanwan. Kaswal lang na iwinasiwas ni Dong Shengi ang kanyang kamay, tiningnan si Dong Qingsui nang may malamig na ngiti, at sinabi, walang problema, Wanwan. Magpatuloy tayo. Dong Qingsui, sa ngayon, kahit isang salita mo, ay hindi ko paniniwalaan. Kumurap-kurap si Dong Qingsui. Sa maikling sandali, hindi niya alam ang sasabihin. At ngayon, kahit anong paliwanag pa ang gawin niya, hindi na rin ito tatanggapin. Sa ika-35 palapag ng level Dew Cave, magaang sinuntok palayo ni Lu Sheng ang grupo ng mga yisyo. Habang kinokolekta ng binata ang tissue samples mula sa mga bangkay ng level 7 yisyo gamit ang isang tubo, patungo sa lalagyan sa kanyang likod, bumulong siya, napanood ko na ang Tiger Scorpion Squad na gawin ito ng maraming beses dati. Madali lang pala. Bigla, nakaramdam ang binata ng kakaiba. Napahawak si Lu Sheng sa kanyang noo at ilong. Kakaiba. Ano kaya ang nangyayari? Bakit may pakiramdam akong hindi mapakali? Mula nang pumasok ako sa Dew Cave, paminsan-minsan ay yumayanig ng bahagya ang immortal cell sa noo ko, nagpapadala ng mga kakaibang signal sa akin. Ano ang ibig sabihin ng mga signal na ito? Ang ganitong uri ng signal ay hindi walang basehan. Nangangahulugan ito na ako mismo, o ilang mahahalagang tao na malapit sa akin, ay nasa panganib. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lu Sheng.